mga kategorya o uri ng batis o hanguan ng impormasyon ay ang mga hanguang primarya, hanguang sekundarya, hanguang tersyarya at hanguang elektroniko. Ang hanguang primarya ay ang mga hanguang pinagmumulan ng mga raw data. Ang hanguang sekundarya ay ang mga ulat na gumamit ng mga datos mula sa mga hanguang primary. Ang hanguang tersyarya ay ang mga aklat o artikulo sa encyclopedia at mga publikasyong para sa sirkulasyong pangmasa. At ang hanguang elektroniko naman ay ang internet ay may ihahalin tulad sa isang tagalimbag na walang editor o isang library na walang librarian. Dapat na magbasa at magsaliksik ng tagapakinig o mambabasa upang makakuha ng pamalit sa mga di available na hanguang primarya. Malaman kung ano na ang naisulat na ng iba tungkol sa paksa, tumuklas sa mga modelong magagamit sa pagsusulat at pag-uulat sa pagpapalakas ng argumento at tumuklas ng mga taliwas na punto de vista para sa layuning maproseso ng impormasyon. Sa pagkakaroon ng kaugnayan sa argumentong binasa o sa espesipikong bahagi ng isang argumento na nasasabing ito nga ay naunawaan at masuring mabuti sapagkat ang pagpoproseso ng mga impormasyon at wastong pagkakasunod-sunod na paglalapat ng mga detalye. Ang pagbubuod ng impormasyon ay magagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod. Magbuod lamang kung mauunawaan ng tagapakinig o mambabasa ang impormasyon nang hindi nila nalalaman ang detalye. Pagpasyahan kung bakit ang impormasyon mula sa hanguan ay nauugnay sa argumento, piliin ang pinaka-importanting pangungusap sa hanguan na pinaka-uugnay sa isang espesipikong bahagi ng argumento. Madalas, mag-focus sa mga rason. Ngunit kung gagamitin ang buod bilang ebidensya, piliin ang pinaka-importanting mga ulat ng ebidensya. I-paraphrase ang mga pangungusap. Ilista ang mga paraphrase ayon sa pagkakasunod-sunod sa orihinal. Madagdagan ng ibang impormasyon na maaaring kailangan ng tagapakinig o mambabasa upang accurate na maunawaan nila ang sinasabi ng hanguan. Irebisa upang ang listahan ng paraphrase ay maging maayos na daloy ng impormasyon sa talataan. Masusuri at mailalatag ang pagkakaugnay-ugnay ng mga impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng graphic organizers upang madaling maunawaan, maipakita sa iba at maipaliwanag ang ugnayan ng mga impormasyon. Ilan sa mga pinakagamiting graphic organizers ay ang mga KWL chart, ginagamit upang ilahad ang mga impormasyong dati nang alam, know, or nais malaman, want, at natutunan o learn. Venn diagram, ginagamit ito upang ilahad ang pagkakaiba ng dalawa o higit pang bagay o paksa. Story sequence, ginagamit ito upang tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa simula, gitna at wakas. Story ladder, katulad ng story sequence, ginagamit ito upang ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa simula, gitna at wakas. Sa organizer na ito, isinasaayos ang mga pangyayari sa anyong hagdanan. Timeline, kahawig ng dalawang nauna. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ang itinatampok dito. Ang kaibahan lamang, tinutukoy ang panahon kung kailan naganap, ang bawat pangyayaring madalas ay totoo. Story pyramid, ginagamit ito upang ilahad ang mga importanteng impormasyon sa isang kwento tulad ng mga pangunahing tauhan, tagpuan at mahalagang pangyayaring bumubuo sa banghay. Flowchart, ginagamit ito upang ilarawan ang pagkakasunod-sunod o daloy ng mga hakbang o proseso mula sa una hanggang sa huli. Tinatawag din itong sequence chart. Concept map, ginagamit ito upang ilarawan ang ugnayan ng mga konsepto o ideya. Tinatawag din itong conceptual diagram. Cluster map, ginagamit ito upang ilarawan ng isang sentral na ideya at ang sumusuportang konsepto o datos.
Cause and effect T-chart. Ginagamit upang ipakita ang mga impormasyong tumutukoy sa sanhi at bunga. Problem and solution chart. Ginagamit upang ipakita ang mga impormasyong tumutukoy sa problema at solusyon. Main idea and details chart. Ginagamit upang isa-isahin ang mga pangunahing ideya at ang mga sumusuportang detalye. Nahawig ito sa isang balangkas o outline. Organizational chart. Ginagamit upang ilarawan ang hiyerarkiya sa isang organisasyon. Fact and opinion chart. Ginagamit upang paghiwalayin ang mga impormasyong katotohanan at opinyon.